Bakit nila kinakain yung patay? O ano anak, masarap ba? Ang sarap ng laman niya, Papa. Masaya ako na nagustuhan mo, anak. At saka, lasing ba siya? Hoy, sinong sinasabi mong lasing, ha? Hindi ako lasing, ha? Gilas, umayos ka! Hindi na ako nagulat na natutuwa ka makitang nasasaktan ng mga alaga mo dahil alam ko na rin na wala ka namang puso at malasakit. Magandang araw, Hukom, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Maraming salamat at napili mo ang kwento ko para ibahagi sa iyong channel. Paano kung sa kalagitnaan ng pagtatrabaho ay may mga misteryo kang malalaman? Alam mo kasi, Hukom, may mga misteryo akong hindi ko akalain na makikita at matutuklasan. Pero dahil sa pagiging mausisa ko, ay nanganib ang buhay namin ni Kuya. Natuklasan namin ang sikreto ng aming amo. At dahil doon, gusto nila kaming patahimikin. Pero nabaliktad ang ikot ng mundo. Kami ang naging balakid sa buhay nila. Hukom, Your Honors, ako nga pala si Ashley at ito ang aking kwento. Bago natin ituloy ang kwento ni Ashley, Your Honors, palambing naman ako. Subscribe naman kayo sa channel natin, tapos i-share ninyo, tapos magkwentuhan tayo sa comment section. Maraming salamat, Your Honors! Kuya! Sige na, baka naman may trabaho na pwede sa akin sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi nga sabi pwede. Sa kadaldalan mo at sa pagiging mausisa, baka mairita lang yung amo ko. Tapos pareho pa tayong malasin at mawalan ng trabaho. Ano bang masama sa pagtatanong? Anong magagawa ko kung madali ako makurious sa mga bagay-bagay? Hindi gusto ng amo kong maraming tanong. Masyado yung tahimik at takot sa tao. Takot sa tao? Sa bagay, patay naman ang hinaharap niya sa business niya. Pero kuya, sige na, subukan mo lang. Malay mo makapasok ako. Di hindi mo na problema kung saan ako hahagilapin. Ay, Ashley, bakit ba gusto mong pinagtatrabahuhan ko? Wala naman daw ikaka-interesanting bagay na pwedeng makaagaw ng atensyon mo. Tinatamad na ako maghanap ng trabaho Yan, dyan ka magaling. Alam mo ba na dyan nagsisimula ang utak ng mga korap? Paano naman nasali yung mga buhaya sa paghahanap ko ng trabaho, kuya? Kainis ka naman Gagamitin nila yung koneksyon para madaling makapasok sa trabaho. Ay, kailan ka ba talaga matututo, ha? Kuya, ayoko makinig sa mga sermon mo. Gusto ko lang naman ng trabaho. Hassle lang paghahanap ng trabaho, kaya sige na, pumayag ko na. Ay, sige na. Susubukan kong kausapin si boss. Yes naman! Thank you, kuya! Ayusin mo nga yung boses mo. Hukom, nakuha ko na ang gusto kong sagot kay kuya, kaya naman hindi na ako nagsalita pa nang maghanda na siya papasok sa trabaho. Isang trabahador si kuya sa punerarya sa baryo namin. Dahil nag-iisa lang naman ang punerarya, marami talaga at paldo kong kumita si kuya. Siya ang driver ng karo at tagakuha rin ng kabaong mula sa kanilang pinakapagawaan para dalhin sa punerarya. Isa pang dahilan talaga kung bakit gusto kong magtrabaho doon, napakabait daw yung tinatawag niyang boss. Hapon na nung dumating si kuya nung araw na yon. Mukhang pagod na pagod siya, kaya kailangan kong sumipsip. Kuya, kamusta ang trabaho? Ano bang ginagawa mo? Suhol ba yan sa hinihingi mo sa aking pabor? Grabe, mukha ba akong nanunuhol sa paningin mo? Teka, medyo na-hurt ako ng slight doon Nakausap ko na si boss. Ano sabi, kuya? Pumayag ba siya? May trabaho na ako? Simula bukas, sasama ka na sa akin. Ikaw ang magiging assistant ko. Taga-check ng quality ng mga kabaong bago i-deliver sa punerarya. Taga-bilang na rin. Talaga, kuya? Talaga? May trabaho na ako? Titignan ko pa kung maayos ang trabaho mo. Hindi porket kapatid kita, hindi kita didisiplinahin, ha? Kuya, kailan ba ako pumalpak?
Kapag inuna mo pagdaldal at pagiging mausisa mo kaysa sa trabaho, lagot ka sa akin. Grabe, kuya. Natural curious person ang kapatid mo. Tandaan mo, Ashley. Hindi ko gustong sumagot ng tanong, ha? Gusto kong ayusin mo ang ugali mo sa harapan ni boss dahil ayaw nun ng masyadong maingay. Baka mapahamak pang trabaho ko dahil sa'yo. Hindi naman ako gagawa ng bagay na ikatatanggal ko sa trabaho, kuya. Unless may mga bagay na nakakapika ng interes ko. Ashley. Ito naman si kuya, hindi mabiro. Now, work. Ang focus at hindi kung ano-ano. Mabuti yung nagkakalinawan tayo. Ay nga pala, may pagkain dun sa top box ng motor. Yun na lang ang hapunan mo. Yun naman, kuya. Buti na lang hindi na ako magluluto. Ikaw pala, kumain ka na ba? May lamay akong pinuntahan, pinakain na ako ron. Huwag mong sabihin na galing sa lamay ang pagkain na dala mo. Ashley, pagkain rin naman yung bagay na yan. Ay, maraming batang nagugutom sa kalye, kaya magpasalamat na lang tayo at may kinakain tayo. Kuya, hindi mo ba alam? Bawal mag-uwi ng pagkain galing lamay. Sabihan lang yan ng matatanda. Ano ka ba? Ano magagawa nun sa taong gutom, ha? Sige nga. Pero kuya... Pwede ba, Ashley? Maraming ginawa sa punerarya kanina, ha? Pagod ako. Ayoko na sakit ng ulo ngayon. Kung ayaw mong kainin yung dala ko, magluto ka ng pagkain mo. Oo na, sige na. Sige na, magpapahinga na ako sa kwarto. Siguruhin mo nakasara yung pintuan at nakakandado. Huwag ka na rin lumabas at masyado nang madilim. Delikado na. Opo. Gumising ka na maaga bukas, ha? Dahil alam mo namang mabagal kang maligo. Mauna ka na habang nag-aasikaso ako ng almusal. Oo na nga, kuya. Basta, matulog ka na maaga, ha? At huwag ka na manood ng kung ano sa internet na yan. Pinanood ko si kuya na pumasok sa kwarto niya bago ako lumabas para kunin ang sinasabi niyang pagkain sa top box ng motor. Halos manginig ang mata ko nang makitang pansit bihon at puto ang uwi niya. Hukom, ayos na pala akong dalawin ng patay. Masarap naman pala yung kapalit. Natawa na lang ako sa isip nang tuluyang makapasok sa bahay. Sinara ko ng pinto at sakay nilak para hindi ko na rin makalimutan bago ako kumain. Saktong 6:00 ng umaga ako nagising. Di tulad ng nakasanayan ay kinuha ko ng tuwalya ko bago ko pumasok sa banyo. Naabutan ko si kuya na naghahanda ng almusal pagkatapos kong maligo pero hindi ko muna pinansin. Ashley, kumain ka na muna rito. Ako naman ang maliligo. Sige, kuya. Kumain ka na ba? Tapos na. Iyaw mo na lang yung hugasin sa lababo at ako nang bahalang maghugas pagkatapos kong maligo. Si kuya? Tinuturing naman akong Disney princess. Sige ka, baka masanay ako. Ay, bahala ka nga dyan. Ako na bahala dito, kuya. Ako na rin na maghuhugas. Sige na, maligo ka na. Siguraduhin mong tapos ka na mag-ayos pagkalabas ko, ha? Yes, boss! Hukom, pagkatapos naming maggayak ay lumabas na kami ng bahay. Si Kuya Victor na ang naglock ng pinto at dumiretso ako sa motor, dala ang 2 helmet. Binigay ko agad ang helmet niya sa kanya nang makalapit sa akin. Kuya, saan tayo unang pupunta? Dadaan muna tayo sa punerarya para kunin yung papel na kailangan ni boss bago tayo pumunta sa bahay nila. Pupunta tayo sa bahay nila? Hindi ba sabi mo nakakatakot dun? Hoy, wala akong sinasabing nakakatakot dun, ha? Pero sabi mo, di ba? Nagsisimula ka na naman. Eh di, close mouth na nga, oh. May nagtatrabaho na sa punerarya kaya umayos ka, ha? Nakakahiya. Huwag ka masyadong magulo. Kuya, hindi na ako bata. Inaalalahanan lang kita. Hindi ako manggugulo o magdadrama na parang ako ang namatayan kung yan ang inaalala mo, no? Yun na nga yung inaalala ko, eh. Baka kasi may kakaiba ka na namang makita at hindi mo na naman mapigilan yung bibig mo sa pagtatanong. Grabe! Ganyan ba ako kachismosa para sa'yo? Seryoso ako, Ashley, ha? Minsan, nandun yung kamag-anak o pamilya ng namatay. Baka mamaya usisahin mo pa. Baka ma-offend kung may itatanong ka pa sa kanila. Hoy, Ashley, nakikinig ka ba? Oo, kuya. Ayusin mo yung lumalabas sa bibig mo, ha? O mas mabuting itiko mo na lang yung bibig mo at manahimik ka na lang. Oo na nga, paulit-ulit naman. Kilala kasi kita, eh. Alam ko hindi ka mapipigilan. Hukom, hindi na kami nagtagal sa punerarya. Dinaanan lang talaga ni Kuya ang papeles na kailangan ng amo niya bago kami muling bumiyahe papunta sa bahay nila. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe dahil malapit lang ang bahay ni Sir Eduardo. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Walang bakas ng emosyon ang mukha niya. Malaki ang bahay.
Madilim at mabigat sa pakiramdam ang aura nito. Hindi ko may paliwanag ang kilabot na naranasan ko nang makaramdam ako na parang may nagbabantay sa bawat hakbang namin. Kaya naman mas binilisan ko ang paghakbang para makahawak sa braso ni Kuya. Tuloy kayo. Nasa tanggapan si Sir Eduardo kasama ang anak niyang si Julia. Salamat po, Manang. Siya nga po pala, si Ashley, kapatid ko. Sabi mo na sa kanya ang patakaran ni Sir Eduardo? Kuya, anong patakaran niyo? Kaya ako na lang ipapaliwanag. Manang, madali lang naman pong turuan at makaintindi si Ashley. Kaya sigurado akong walang problema. Mabuti kung ganon. Para pare-parehas tayong makaiwas sa sitwasyon na ayaw natin, hindi ba? Tama ho kayo. Bueno, kailangan ko nang pumasok sa loob at marami pa akong aasikasuhin. Puntahan mo na lang si Sir Eduardo sa sala. Sige po, Manang. Salamat po. Hindi ko akalain na kaya ko palang tumahimik kahit na ang daming tanong na tumatakbo sa utak ko nung mga oras na yon. Hanggang sa nakarating kami sa sala, nandun pa rin ang bigat ng pakiramdam ko sa paligid. Kahit na ang batang nakaharap sa akin ay hindi ko pinansin dahil sa kaba at takot sa dibdib ko. Nang mawala sina Kuya at si Sir Eduardo, ay pinilit kong ngitian ng bata na malamig ang tingin sa akin. Maputla siya na parang hindi nasisinaga ng araw at sobrang payat din niya. Hi! Anong pangalan mo? Julia, Ako si Ate Ashley, kapatid ni Kuya Victor. Kilala mo siya? tauhan ni Papa. Magtatrabaho na rin ako sa papa mo. Magkikita tayo palagi. Ashley? Kuya, kinakausap ko lang yung bata. Sir, kapatid ko po si Ashley. Masaya akong makilala ka, Ashley. Naku, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin ha. Buryong na po kasi ako sa bahay eh. Ashley, ano ba? Ayos lang naman, Victor. Natutuwa ako sa kapatid mo. Nakakasawa rin ang seryoso mukha mo na lagi kong nakikita eh. Mabuti tong kapatid mo, masayahin. Ay naku, sinabi niyo pa, boss. Seryosong tao po talaga yan si Kuya eh. Nanahimik na ako nang makita kong seryoso na si Kuya. Hindi na rin kami nagtagal sa bahay na yon dahil babalik pa kami sa punerarya para kunin yung truck na gagamitin sa pagkuha ng mga kabaong sa paghawaan. Habang nakasakay sa motor, nilingon ko ang bahay ng aming amo. Kakaiba talaga ang nararamdaman ko at hindi ko talaga maipaliwanag yon. Kuya, wala ka bang nasisense na something dun sa bahay nila? Ashley, ano na naman yan? Napag-usapan na natin yan, di ba? Pero seryoso ako, kuya. Parang ang bigat sa feeling eh. Nakakatakot na nakakakaba na parang may mga matang nakatingin sa atin. Tumahimik ka na. Kahit na anong tanggi mo, hindi mo matatanggi na totoong sinasabi ko, kuya. Wala akong dahilan para magsinungaling, okay? So, hindi lang talaga ako nakakaramdam nun. Ikaw din. Kung gusto mong magtagal sa trabaho natin, manahimik ka. At huwag ka nang magtanong ng magtanong. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko, kuya eh. Palagi, Ashley. Pero natututunan ko nang hindi pansinin ang mga sinasabi mo. Kaya sana ikaw rin. Ay, creepy. Mabuting tao si Sir, kaya hindi mo naman kailangan matakot ng ganyan, no? Pero bakit kaya ang dilim ng ambience ng bahay nila, no? Allergic ba sila sa ilaw? Di ba, pabayaan mo ng aling mga napapansin mong ganyan. Pero bakit nga, kuya? Hindi dapat ganun kasi may bata silang kasama. Dapat masanay si Julia sa liwanag para hindi maapektuhan ng mata niya. Naku, baka lumaki ang batang yun na malabo ang mata dahil sa dilim ng bahay nila, no? Ay, bakit ba akong umasang mananahimik ka sa mga tanong mo? Kuya, hindi naman sama-samang ma-curious, diba? Hindi nga, pero amo natin yun. Parang binabackstab mo na rin siya sa mga sinasabi mo eh. Ay, napaka-OA mo. Nagsasabi lang ako ng totoo ha. Hindi na ako nakasagot pa dahil tumigil na ang motor sa tapat ng punerarya. Hinintay ko si Kuya habang kinukuha ang truck. Nang mailabas niya ito mula sa garahe ay sumakay na ako at umalis na rin kami. Ilang minuto ang lumipas ay narating na namin ang pagawaan. Dahil bago pa lang ako ay nilibot ko ng tingin ang buong lugar habang naglalakad na kasunod ni Kuya. Pagpasok namin ay may kinausap siya agad na trabahador. Hawak-hawak ang ledger ay nagpa siya kung dumiretso na sa mga nakahilerang kabaong at inisa-isang tingnan yon. Habang ginagawa ang trabaho na bilin sa akin ni Kuya ay naramdaman ko ang bigat ng titig sa akin ng mga trabahador na nandoon. Nagsimula ng kumabog ang dibdib ko
at mamawis ang noo ko dahil sa kaba. Ang sabi ni Mang Nestor, nasa 30 daw ang mga kabaong. Ang dami naman. Masyado nang maluwag ang espasyo sa punerarya eh. Kailangan na ng stock. Sa bagay kuya, ang dami nang namamatay dahil siguro sa high blood at sama ng loob sa gobyerno, di ba? Ay, Ashley, puro ka talaga kalokohan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ewan ko sa'yo. Nababaliw ka na naman. Ang mabuti pa, simulan mo na yung trabaho mo, okay? Napaka-workaholic naman ang boss ko na yan. Ayusin mo yung trabaho mo. At huwag puro daldal, baka maisipan kong tanggalan ka ng trabaho. Sige ka. Oo na po. Nagsimula na akong bilangin at i-check ang mga kabaong. Umabot din yun na mahigit 1 oras. Kaya naman nang matapos kong tingnan isa-isa, isinakay na ng mga tauhan sa 10-wheeler ang mga kabaong. Pansin kong masyadong liblib at malayo sa sibilisasyon ang lugar. Pero gaya ng sinabi ni Kuya, dapat marunong akong mangdedma sa lahat ng napapansin ko dahil sobra-sobra nang nakakatakot. Maging ang mga tauhan na tahimik naman pero kakaiba ang mga tingin. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Hindi ko na napansin na masyado na akong tahimik hanggang sa makarating kami sa punerarya. Pinipilit kong alisin ang bigat na nararamdaman ko sa unang araw ko pa lang. Oh, paano ka? Huy, Ashley! Bakit kuya? Sino ang hilang umihip sa'yo at ang tahimik mo na? Kanina lang ang dami mong tanong ah. Bakit? Anong problema kuya? Kanina lang stress ka sa pagiging madaldal at matanong ko ah. Alam kong may problema ka. Kilala kita. Ang creepy lang din ang ambience dun sa pagawaan kasi. Iba yung tingin at ngiti ng mga trabahador kuya. Parang kayang-kaya nila akong kainin eh. Kamag-anak ni Sir yung mga yun. Wala tayong magagawa sa bagay na yun. Kamag-anak niya? Talaga? Ibang-iba ang aura nila kay sir. Huwag mo na lang kasing panghimasukan. Mas mapapahamak ang trabaho natin kung patuloy ka pang mangusisa. Kaya nga nananahimik na ako, di ba? Dami-dami kong tanong at nararamdaman pero kailangan i-shut yung mouth ko. Ashley, para sa atin ang ginagawa ko. Ayokong pagsisiyan mo ang lahat kung may malalaman ka. Kilala kita, kapag may ginusto kang alamin ay gagawin mo ang lahat para malaman at mabigyan ng sagot. Kaya ngayon pa lang sinasabihan na kita, itigil mo na ang kung anumang plano mo. Malalaman na ano naman kuya. Saka kuya, pabayaan mo na ako. Sige na. Alam mo naman na hindi talaga ako mapapakali kung hindi ko nasagot ang makukulit na tanong na tumatakbo sa isip ko, di ba? Gusto mo bang tuluyang mawalan ng kapatid dahil nadala mo na sa mental? Wala akong sinabing ganun, Ashley. Okay? Huwag mo nang masyadong isipin. Basta mag-focus ka na lang sa trabaho. Huwag na lang pansinin yung mga bagay na nakikita mo. Maliwanag? Seryoso? Sige, okay. Wala na kaming ginawa matapos may baba ang mga kabaong sa loob ng punerarya. Kaya doon na kami nanatili ni Kuya sa labas ng chapel, kung nasaan may nakaburol. Meron kasing maliit na chapel na may kalayuan sa punerarya na ang sabi ni Kuya ay pag-aari din ng amo niya. Libre daw yun na pinapagamit sa pagbuburulan ng pamilya ng namatay kung wala raw silang mabuburulan ng mahal sa buhay na namayapa na. Kahit medyo asiwa ay natutunan ko ring kumain sa lamay. Kasi ang sabi ni Kuya ay makakatipid kami. Kilala naman siya ng pamilya ng namatay dahil si Kuya ang driver ng karo na maghahatid sa patay sa huling hantungan. Nakaupo ako sa isang monoblock at maya-maya ay nakita ko na si Kuya na nag-aayos ng mga gamit niya. Halika na. Kuya, wala pang 5:00. Tama lang yan. Kailangan nating duman kila sir habang may araw pa. Ano namang kinalaman ng araw sa pagdaan natin sa bahay nila? Basta, huwag ka na maraming tanong at sumakay ka na. Kuya, syempre kailangan kong malaman dahil trabahador na rin ako. Paano kung mapagalitan ako kung bigla akong pumunta ron sa kanila ng gabi? Hindi ka pwedeng pumunta ron ng gabi, ha? Bakit nga? Kabilin-bilin na ni Sir Eduardo, hindi pwedeng pumunta sa kanila sa oras na lubog na ang araw, kaya aalis na tayo. Ha? Ang weird naman nun. Wala tayong magagawa kung hindi ang sumunod, okay? Pero bakit nga haraw? Hindi ko alam. Pero wala namang masama kung susunod tayo, di ba? Ang weird nga lang kasi. Ano ba dahilan? Naku, huwag mo na nga isipin at baka may tanong mo pa kay boss yan mamaya. Nakakahiya. Di malabo, kuya. Teka, pati ba yung katulong nila umuwi bago dumilim? Sa pagkakaalam ko, silang dalawang mag-ama lang ang nasa bahay tuwing gabi na. Sa totoo lang, Hukom, ang weird ng rule na yun.
Kaya naman sariwa pa sa akin ang pagtataka at kuryosidad nang makababa kaming dalawa sa motor. Sabay kaming pumasok sa bahay at sinalubong na naman ng malamig at kakaibang tingin ni Manang Melanie. Agad akong umiwas ng tingin at takbang susunod sa paghakbang ni Kuya. Hindi makakabuti sa iyo ang masyadong maraming katanungan, Iha. Ho? Kung ayaw mong mapahamak, huwag ka namang himasok at piliting pumasok sa mundo na hindi para sa iyo. Hindi mo alam ang naghihintay sa iyo. Hindi ko po kayo maintindihan, Manang. Ang sobra mong pakikialam at pagmamasid ang magpapahamak sa iyo at sa kuya mo. Nakikita ko sa mga mata mo kung ano ka. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ng matandang babae at sumunod na lang kay Kuya papasok sa sala. Ganun pa rin ang ayos ng bahay. Malalaki at makakapal ang itim na kurtina na parang takot na takot silang mapasok ng sinag ng araw ang loob ng bahay. Masyado talagang malamlam at may kadiliman na ang paligid. Kulang na lang ay gasera ang kanilang gamitin kung nagtitipid sila sa kuryente. Naabutan kong tahimik na nakaupo sa sala ang anak ni Sir Eduardo. Kaya naman nakangiti ko siyang nilapitan na nakaagaw ng kanyang pansin. Hi, Julia! Nandito ulit ako! Hello? Oh, bakit parang malungkot ka? Okay ka lang ba? Siguro gutom ka na, no? Ayos lang ako. Mukhang di naman. Ito, gusto mo? Sige na, huwag ka na mahiya. Pasensya ka na at inabala pa ni Kuya ang papa mo. Di sana kumakain na kayo ngayon. Ayoko niyan. Ayaw mo nito? O sige. Eto, masarap tong cornic na to. Garlic flavor. Sige na, tikman mo na. Nagulat ako nang mabilis pa sa hangin ang naging paglayo ni Julia sa akin. Hindi pa siya naligayahan at binato niya sa akin ang throw pillow na hawak niya. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ako ng mga mata ko, pero bahagya akong nakita ang pamumulan ng mga mata niya. Kasabay ang pag-angil at ang mga ngipin na hindi ko masabi kung totoo ba o hindi dahil biglang humaba ang mga ito habang masama ang tingin niya sa akin. Ilayo mo yan sa akin! Ayoko niyan! Aha? Bakit naman? Masarap to, Julia. Halika, tikman mo. Ayoko nga niyan! Ilayo mo sa akin! Ha? Bakit, Julia? Hindi naman to bad kung minsan-minsan lang, di ba? Sige na, masarap to. Ayoko! Ayoko! Julia! Julia! Ano nangyayari? Mayoko! Ilayo niyo sa akin yan! Ano ba yun, anak? Ay, Ashley! Ano ginawa mo? Ilayo niyo yan sa akin! Ayoko yan! Anong nangyayari dito? Hoy, Ashley! Anong ginawa mo? Hindi ko naman alam. Wala akong ginawa. Ayoko! Ilayo niyo sa akin yan! Ipasok niyo muna ang bata sa kwarto, Manang. Halika na muna, Julia. Magpahinga na muna tayo. Sige na. Ano bang nangyari, Ashley? Inalo ko lang naman pong bata ng pagkain, sir. Hindi ko alam kung bakit ganun siya nag-react. Hindi ko basta-basta pinapakain ng kung ano-ano si Julia. Masyadong masela ng anak ko para sa mga pagkain sa labas. Ay, kaya siguro sobrang putla at payat niya, sir, no? Ashley, ano ba? Ano bang ibig mong sabihin, ha? Alam ko, sir, na gusto niyo lang protektahan ang anak niyo sa germs o mikrobyo. Pero bata po yan eh. Kailangan niya rin ng mga pagkain na hindi dinudulot sa kanya o mga chichirya paminsan-minsan. Para namang hindi kayo dumaan sa ganun nung bata pa po kayo. Sir, pasensya na ho kayo ha. Sadyang mapagbiro lang tong kapatid ko eh. Kuya, totoo naman ang sinasabi ko eh. Manahimik ka na. Sir, mauna na ho kami. Nagdidilim na rin ho kasi. Pasensya na ho ulit ha. Wala akong nagawa nung hilahin ako ni Kuya palabas ng bahay ng amo namin. Naabutan namin sa pinto ang seryoso at malamig na mayordoma na parang may inaantay, kaya naman dahan-dahang bumagal ang mga hakbang ni Kuya at napahinto na rin ako. May pangako sa ang mga mata ni Manang, pero wala naman akong kasalanan, kaya matapang kong nilabanan ang mga tingin niya sa akin noong mga oras na yon. Manang, kamusta na po si Julia? Maayos na. Ilang minuto rin ang tinagal bago kumalma.
Ano bang ginawa mo ron sa bata? Akala ko kasi nagugutom na kasi malungkot kaya binigyan ko ng chichirya. Hindi ko naman alam na gano'n na magiging reaksyon niya imbis na matuwa siya. Anong binigay mo? Cornic! Garlic flavor po. Sensitibo si Julia sa bawang mula pagkabata. Isang beses siyang kumain nun, halos ikamatay niya. Kaya naman nagkaroon siya ng trauma at takot sa bawang. Kahit ang picture nito, hindi niya gustong makita. Ganun ho ba? Pasensya na ho. Bueno, sana naman alam niyo ang pinapasok niyo. Hindi magandang maging bulag sa isang bagay na ikapapahamak niyo. Hindi ko talaga mag-get sa mga sinasabi niyo, Manang. Panatilihin niyong bukas ang mga mata niyo. Huwag niyong hayaan na tuluyang mabulag sa mga nangyayari sa paligid. Kagaya ho ba ng hindi na pagiging bulag ng mga Pilipino sa kurakot ng mga buhaya? Manahimik ka nga, Ashley. Ano ba? Lahat na ng ginagawa mong biro. Kasi naman ang siseryoso niyo. Inalok ko lang naman ng cornic yung bata. Malay ko ba naman na may trauma yun sa bawang? Kailangan na nating umalis. Masyado nang nagdidilim. Delikado na ang daan. Masyadong maraming mababangis na hayop sa daan pauwi. Ang weird na talaga kahit kailan. Hindi mo pa naiintindihan dahil hindi mo alam ang tunay na nangyayari, Ashley. Sabi niyo po, wag nang mangialam dahil ikakapahama ko po yun, di ba? Una na ho kami, Manang. Salamat ho. Mas mabuting alam niya ang pinapasok niya, Victor. Kunot ang noo ko habang umaangkas sa motor ni Kuya. Si Kuya naman ay tahimik na nagmamaneho. Dahil nakayakap ako sa kanya, ramdam ko ang makailang beses niyang pagbuntong hininga habang naglalaro sa isip ko ang huling mga sinabi ni Manang Melanie na hanggang ngayon ay hindi ko naiintindihan. Hanggang sa makauwi na kami ay iniisip ko pa rin yun. Kuya, tapatin mo nga ako. May kailangan ba akong malaman tungkol sa trabaho na pinasok ko? Masyado kang napapraning dahil sa sinabi ni Manang, no? Ano ba yung kailangan kong malaman, Kuya? Yung huling sinabi niya. Yun. Ano nga yun? Sinabi ko na sa'yo, huwag ka ng maraming tanong. Pero Kuya, ang daming nangyari. Hindi ko maintindihan lahat. Huwag mo na nga lang bigyan ng kahulugan kung hindi mo naiintindihan. Pero Kuya, nakakaramdam na ako eh. Iba talaga tong kutob ko. At yung kutob mo na yan ang magpapahamak sa'yo. Ano ba mga kasagutan sa mga tanong ko magpapahamak sa atin, ha? Ashley, sinabi ko na sa'yo. Ayaw na ayaw ni Sir Eduardo ang mga mausisa. Trabaho natin na nakasalalay dito. Sobrang kulit mo eh. Kilala mo naman ako, Kuya, di ba? Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ako nakakakuha ng sagot. Ay, napakatigas ng ulo mo. Mana lang ako sa'yo. Ay, nako, kumain na nga lang tayo bago magpahinga. Kuya, magbukas na lang tayo ng sardinas. Wala naman tayong ulam eh. May bahaw naman na kanin na natira kaninang almusal. Nagutom ako eh. Yan ang napapala ng pagiging mausisa mo. Wala namang masama lalo na at curious lang naman ako. Wala naman akong intensyon na i-chismis sa mga nalalaman ko ah. Ba dapat lang? Dahil nakakahiya, Ashley ha? May nakita ka bang kadikit ko rito ha? Kanino ko naman i-chismis yung mga nalalaman ko? Ay nako, napakarami mong palusot. Maganda ka na lang ng pagkain dun sa kusina. Sige na. Hukom, lumipas ang mga araw. Mas lalong naging mulat ang mga mata ko. Sa tuwing pumupunta kami sa bahay ng amo namin, ay hindi ko na nakikita si Julia. Siguro ay natakot talaga ang bata kaya hindi na nagpakita. Palubog na ang araw at naghahanda na ako ng gamit pa uwi. Pero wala pa si Kuya. Pumunta ako sa kwarto kung saan nag-iimbalsamo ng patay at nakita siyang abala sa paglilinis doon. Mukhang sinisiguro niyang walang bakas ng dugo o ng kung ano paman sa paligid na ipinagtaka ko dahil alam kong hindi naman yun ang trabaho ni Kuya. Kuya, ano ba yan? Matagal ka pa ba? Malapit na to. Sandali na lang. Bakit ba kailangan linisan pa yan ng mabuti? Madudumihan din naman yan mamaya eh. Bilisan mo na Kuya, nagbugutom na ako. Saka, hindi mo naman trabaho yan ah. Bakit? Masama ba tumulong sa trabaho ng iba? Parating sina Julia at si Sir Eduardo mamaya. Nakakahiya kung maabutan nilang hindi malinis to. Darating sila? Sa tuwing may dumarating na patay ay dumadalaw ang mag-ama. Ha? Bakit daw? Anong bakit ang sinasabi mo dyan? Sa isang linggo kong pagtatrabaho dito, ngayon pa lang talaga sila dadalaw kung kailan may iimbalsamuhan? Hindi ba sila natatapangan sa gamot? Masyadong busy si Sir sa mga ibang negosyo kaya siguro ganun. Ay naku, ewan ko Kuya. Mas lalo akong hindi mapakali sa lahat ng sinabi mo. Parang gusto ko nang alamin kung ano ang meron sa kanilang mag-ama.
Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera, Ashley. Kaya wala na tayong dapat pakialam kung anong meron sa kanila dahil hindi tayo binabayaran para sa pangingialam, okay? Kung hindi mo gusto mapahamak, pigilan mo yung pagiging mausisa mo. Hindi ko na pinakinggan ang mga pangaral ni Kuya dahil nais ko talagang malaman kung ano ang nangyayari. Ang mga tanong sa utak ko na imbis na masagot ay mas lalong nadadagdagan. Hindi ko nga alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na may trabaho ako o mainis dahil sa mga tanong na nagsisimulang magpagulo sa utak ko. Pinanood ko si Kuya na iligpit ang mga gamit niya nang matapos niyang maglinis sa kwartong yon. Nang makalabas kami ay saktong nakita namin na papasok si Sir kasama si Julia na agad nagtago sa likuran ng ama nang makita ako. Hi, Julia! Sir, mabuti po't maaga kayo nakarating. Wala pa ba yung patay na iimbalsamuhan? Wala pa po boss eh. Baka maya-maya pa ho yun. Alam niyo naman na maingat sa pagmamaneo si Mang Nestor kahit patay na naman ang pasahero niya. Na para bang takot siyang i-double dead. Mabuti kung ganon, hindi ba? Oo, maigi na yung mas ligtas. Sir, pwede po magtanong? Oo naman, ano yun? Uy, Ashley! Kuya, curious lang ako. Hayaan mo na siya, Victor. Ayos lang naman. Bakit ho minsan lang kayo bumisita tapos tuwing may patay lang? Parang kayo po yata ang nag-iimbalsa mo sa mga patay na dinadala rito eh. Ashley, ano ka ba? Kuya, bakit ba? Curious lang naman ako. Alam mo, masyado akong busy sa ibang hawak kong negosyo. Kaya nga minsan lang din ako nakakasilip dito eh. Nagkakataon pa na may patay tuwing dadalaw kami. Papa, halika na po. Sige, Iha. Una na kami papasok, ha? Salamat. Sige po, sir. Ashley, halika na. Hindi ako gumalaw kahit nahilahin ako ni Kuya sa braso. Nasa mag-ama lang ang mga mata ko. Pinapanood ang pagpasok nila sa loob ng punerarya. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko nang lumingon si Sir Eduardo sa pwesto namin. Walang bakas ng emosyon sa mukha niya, kaya iniwas ko na lang ang mga mata ko at nagkunwaring kaharap ko si Kuya. Nang tuluyan silang pumasok ay dali-dali akong sumunod. Mabilis akong hinawakan ni Kuya para pigilan pero pumiglas ako. Ashley, ano ba talagang gusto mong patunayan ha? Ang tigas-tigas ng ulo mo! Kuya, gusto ko lang namang malaman kung anong tinatago nila. Masyado kang obsessed tungkol sa mga bagay-bagay na yan. Hindi na maganda yung ginagawa mo ha? Mas lalong hindi maganda kung hindi masasagot ang tanong ko. Alam mo, minsan talaga, hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na may kapatid ako. Dahil kahit wala si na mama ay may kasama ako. O dapat ba na pagsisihan ko ang paghiling ko na magkaroon ng kapatid nung bata pa lang ako? Ay, ewan. Ewan ko lang talaga sa'yo, Ashley ha. Kapatid mo na ako, kuya. Buhay na at kaya nang murahin, di ba? Kaya wala ka na magagawa para pabalikin ako sa matres ni mama. Ay, Ashley, ewan ko talaga sa'yo. Puno ng pag-iingat kong sinundan kung saan pumasok ang mag-ama. Naabutan namin silang nakikipag-usap sa tahimik na tauhan na kailanman ay hindi ko pa narinig magsalita. Hanggang sa nakita ko na ang pagdating ng katawan ng namatay. Pinanood ko kung paano magbago ang mga mata ni Sir Eduardo habang nakatingin sa walang buhay na katawan. Parang nakakatakam na putahe para sa kanya ang nakikita niya. Habang ang anak niyang si Julia ay bakas na bakas ang tuwa sa muka na noon ko lang nakita sa bata. Mas kinilabutan ako sa paraan ng ngiti na binigay ni Julia habang titig na titig sa bangkay na nasa harapan nila. Kuya, nakita mo ba yun? Bakit ganun? Halika na nga, umalis na tayo. Kuya! Huwag ka nang masyadong makulit. Tara na! Pero siguro nga ay hindi ako nagmana sa kanya. Masyadong naging mahalaga para sa akin ang mga tanong sa utak ko at gusto kong sagutin ang mga yon. Kaya nang mawala sila sa paningin ko, ay walang pagdadalawang isip akong pumasok ulit sa loob na naging madali lang dahil kasama ng mag-ama sa loob ang isa pang tauhan. Puno ng pag-iingat kong nilakad ang pinto at dahan-dahang sumilip sa salamin. Mapapahama ka sa ginagawa mo. Kuya, bakit ka pa kasi sumunod? Sa tingin mo ba talaga hahayaan kita sa katangahan mong to na mag-isa? Curious ako, kuya. Kung matatanggal ako, dapat hindi ka na sumama para hindi ka madamay. Hindi pa ba tayo kakain? Ha? Anong kakain? Mamaya anak ha, wala pang mga pamalit.
Ang sarap tingnan ng laman. Kuya, ano yung sinasabi ni Julia? Sinasapian ba yan? Baka kailangan niya ng exorcist. Shh! Manahimik ka nga. Ano ba kasi nangyayari dito, kuya? Kitang-kita ko kung paano lumapit si Julia sa walang buhay na katawan. Halos manlaki ang aking mga mata nang walang sire-seremonya niyang binuka ang bibig at sinunggaban ng kagat ang matigas na binti ng bangkay. Halos matumba ko nang makitang sarap na sarap sa pagngasab ng laman ang bata. Ang dugo na hindi pa nahihigop ay kumalat sa kanyang muka. Huy, halika na. Ano to? Bakit ganun, kuya? Ano nangyayari? Ano sila? Halika na! Mapapahamak pa tayo rito! Kuya, bakit ganun? Ano ba sila? Bakit nila kinakain yung patay? O ano anak, masarap ba? Ang sarap ng laman niya, Papa. Masaya ako na nagustuhan mo anak. Kuya! Umalis na tayo rito, ano ba? Pero paano yung bangkay? Ano sasabihin natin sa mga kamag-anak nila? Sinunggaban ng bata yung laman, kaya paano hindi mapapansin ng pamilya yon? Dahil sa bumabalot na takot at kaba, ay napaatras ako. Ang malalaking paso ng halaman sa gilid ko ay naatrasan ko, dahilan kung bakit nakagawa yun ng ingay. Mabilis akong hinila ni Kuya paupo para hindi ako makita ng mga nasa loob ng silid. Namamawis na ang aking noo habang pinapakiramdaman ang galaw ng mga tao na nasa loob. Hindi ko nga alam kung dapat pa ba silang tawaging tao dahil tanging halimaw lang ang kayang gumawa ng mga ganung bagay. Papa, sino yun? Baka hangin lang anak. Ashley, umalis na tayo rito. Kuya, natatakot ako. Di ba sinabi ko na sa'yo dapat hindi ka na lang maging curious? Hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na ganun ang makikita ko. Halika na, huwag mo na masyadong isipin na nakita mo. Dahil wala pa sa sarili at hindi pa nakakabawi sa nararamdamang pagkagulat, ay mabilis akong nahila ni Kuya. Hindi na ako nakapanlaban dahil sa mga nag-uunahang pawis at luha sa mga mata ko noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa bahay at yun pa rin ang laman ng isip ko. Kaya naman hindi pa rin nawawala ang panginginig sa kamay ko. Paulit-ulit pang tumatakbo sa isip ko ang paraan ng pagngasab ng bata sa katawan ng bangkay na nasa punerarya. Parang sanay na siya at gutom na gutom sa paraan ng pagkain niya. Kuya, totoo ba yun? O baka naman nananaginip lang ako? Kung panaginip yun, parehas tayo na napanaginipan kung ganun. Anong mga nilalang sila? Bakit nila kinakain ng katawan ng patay? Hindi ko alam, okay? Ano nga nangyayari? Matagal na ba nilang ginagawa yun? Bakit sanay na sanay si Julia? Basta wag mong ipapakita na may alam ka. Sa nakita ko kanina, paano kung magkukunwaring walang alam? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, wala tayong dapat alam. Mapapahamak lang tayo. Pero paano yung patay? Wala na tayong dapat pakialam sa mga bagay na yun, Ashley. Naririnig mo ba sinasabi mo, kuya? Bakit? Ano bang gusto mong gawin ko? Kuya, yung pamilya nila. Ano mangyayari? Kinain ni Julia ang binti ng bangkay. Imposibleng maitago natin yun sa pamilya. Hindi ko rin alam, Ashley. Pero kuya... Manahimik ka na. Pumunta kaya tayo sa kanila. Naririnig mo ba sinasabi mo? Kasi 'di ba, mas marami tayong malalaman doon. Bakit naman tayo pupunta doon? Wala naman silang ginagawang masama sa atin eh. Pero may ginagawa silang kakaiba. At wala na tayong dapat pakialam doon, Ashley. Pero baka maturuan pa si Julia, lalo na't bata pa siya, 'di ba? Bakit tayo magtuturo sa kanya? Buhay pa si Sir Eduardo, ang tatay ng bata. Pero hindi niya tinuturuan ng tama ang bata. Hindi, pupunta ako sa kanila ngayon para makapagmasid. Hindi na ako nakinig sa mga habilin ni Kuya. Lumabas ako ng bahay nang hindi nagpapalit ng damit. Kahit kumakabog ang dibdib ko, ay hindi ko yun ininda dahil lang sa aking kagustuang masagot ang mga tanong sa utak ko. Halos 30 minutos ako naglalakad bago ko naaninag ang bahay ng amo namin. Tahimik yun, pero ang bulto ni Manang Melanie na walang imik na nakatayo sa harapan ng bahay ang nagpabagal sa mabilis na paghakbang ko. Hindi ko alam pero malakas yata ang pakiramdam ng matanda kaya naagaw ko agad ng kanyang atensyon. Si Kuya ang humarap sa kanya na hindi talaga ako iniwan kahit na hindi siya sang-ayon sa aking ginagawa. Anong ginagawa niyo rito? Gabi na at lumubog na ang araw. Bakit kayo narito? May gusto lang po kaming malaman.
Bumalik na lang kayo bukas. Nakalubog na ang araw. Hindi na rin kayo papapasukin ni Sir Eduardo kung maaabutan niyo siya. Kayo Manang, bakit nandito pa kayo sa labas? Bakit hindi na lang kayo pumasok? May alam po ba kayo, Manang? Ashley! May nakita kayong hindi niyo dapat makita, hindi ba? Alam niyo tungkol sa bagay na yun? Katulad ka rin ba nila, Manang, ha? Imposible. Nakita kitang kumakain ng adobo nung nakaraan. Maraming bawang yun. Umalis na kayo rito at mapapahamak lang kayo. Kung tao ka, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito, Manang? May inaalam ako tungkol sa kanila. Ha? Ano yun? Baka makatulong kami. Hindi pwede ang gusto mo. Masyadong delikado para sa inyo. Manang, pumasok na tayo hanggat wala pa sila. Victor, hindi ba talaga makikinig ang kapatid mo? Gagawin niya ang mga bagay na gusto niyang gawin, Manang. Mabuting samahan ko na lang para kahit papano may kasama siya sa haharapin niya. Kuya, halika na. Hukom, nauna kong humakbang papasok sa malaking bahay. Tahimik at madilim. Parang anumang oras ay may lalabas na kung ano dahil sa naglalakihang mga bintana na protektado naman ng makapal at maitim na kurtina. Malinis ang bahay ngunit hindi nawala ang bigat ng pakiramdam habang ginagala ko ang aking paningin. Dumiretso si Manang sa likod bahay kaya naman wala kaming nagawa ni Kuya kung hindi ang sumunod. Malawak ang bakuran, ngunit kapansin-pansin ng mga oras na yon ang malalaking kadena na nakakabit sa nangangalawang na bakal na pinto. Doon pumasok ang kasama naming mayordoma kaya naman sumunod na lang din kami ni Kuya. Napaka-weird na para tayong magnanakaw sa bahay ng amo natin. Kuya, wala naman tayong ginagawang masama, no? Wala tayong kinukuha na kahit ano. Ano namang meron dito, Manang? Bakit parang protektado nila, sir, at nakakandado pa talaga? Shh! Magigising sila. Ha? Sinong sila, Manang? Ang mga bantay at alaga ni Sir Eduardo ng mga asbo. Yun ba yung malalaking aso, Manang? Yung kumakain ng buhay na tao? Paano kang may alam sa ganitong bagay, Kuya? Tama kayo. Mas kailangan nating mag-ingat sa mga halimaw na aso kesa sa mag-ama. Patay lang ba talaga ang kinakain nila? Oo, tanging bangkay lang ang nais ng kanilang sikmura. Manang, paano ka nakatagal sa paninilbihan sa mga halimaw? May kinailangan akong alamin. Tungkol saan naman ho? Sa umatake sa burol ng aking asawa. Nais kong malaman kung silang mga yon. Sa pagkakakilala ko sa kanila at sa paraan ng pagkuha nila ng pagkain, sa tingin ko po hindi. Hindi pa nakakasagot si Manang ay halos lupigin na ng kaba ang aking dibdib nang biglang bumukas ulit ang malaki at bakal na pinto. Sa pagkakaalala ko, sinara ni Manang yun nung kami ay pumasok. Bumungad sa amin ang walang buhay na mga mata ni Sir Eduardo. Walang bakas ng emosyon ang mukha niya habang titig na titig sa amin. Anong ginagawa niyo rito? Sir, napadaan lang ho kami. At sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyong palusot? Napadaan ka at dito pa talaga sa kulungan ng aking mga alaga na padpad? Wala na akong maitatago sa inyo. Tama ba ako? Alam na ho namin kung ano ka. Bakit nyo ginagawa ang bagay na yun sa kliyente nyo? Dahil sa kanila kaya kayo kumikita. Kailangan ko lang lamnan ang aking tiyan, Ashley. Wala namang masama sa ginagawa ko. Kinakawawa nyo po ang mga bangkay. Paano walang masama ang ginagawa nyo? Dahil wala namang kaming sinasaktang buhay ng tao. Wala kaming pinapatay. Tama na to, Sir Eduardo. Hayaan mo na ang mga bata. Alam mong hindi ko yun pwedeng gawin, Manang. Nakikiusap ako. Wala naman akong balak manakit, Manang. Kailanman ay hindi ko nais na manakit at makapanghamak ng tao. Pinili kong takasan at itago ang sarili ko para hindi na ako katakutan. Naiintindihan ko. Ngayong may nakakaalam na ng sikretong ibinaon ko tungkol sa aking pagkatao, ay gusto ninyo pakawalan ko sila? Para ko na rin pinagsigawan sa mundo kung sino ako. Sir, hindi ho kami magsasalita. Gusto ko lang mabuhay ng mapayapa. Ngunit dahil sa mga mauusisang tao na katulad ninyo, ay hindi ko magawa. Wala po kami pagsasabihan, sir. Maniwala po kayo.
Hindi ko alam pero naging bingi sa pakiusap si Sir Eduardo. Pumasok siya sa kulungan ng malalaking aso at saka tinanggal ang kadenang pumipigil na makawala ang mga halimaw. Nakita ko pa kung paano niya hinaplos ang ulo ng isa bago niya tuluyang pakawalan. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata ng asbo. Kusang humahakbang paatras ang mga paa ko. Kulang na lang ay tumakbo ko paalis sa lugar na yon, ngunit alam kong hindi ko na magagawa yon dahil mabilis kaming napalibutan ng mga asong takam na naglalaway habang nakapalibot sa amin. Kuya, anong gagawin natin? Sinabi ko na sa inyong hindi magandang makialam, hindi ba? Pwede ba? Huwag mo na akong sermonan, Manang. Alam ko ng bagay na yan, kaya pwede bang ihinto mo na ang paninisi sa akin, ha? Kung nakinig kayo sa akin, wala sana kayo rito! Ubusin niyo sila, mga asbo. Wala kayong ititira. Sir Eduardo, maawa ka. Alam mong wala akong balak manakit, Manang. Pero ibang usapan na kung pinasok at pinilit alamin ang mga bagay na hindi nila pwedeng malaman. Mukhang wala na akong pagpipilian. Ha? Anong gagawin niyo, Manang? Hindi siya madadaan sa pakiusapan, kaya kailangan na natin ng tulong. Nakita kong mula sa kanyang bulsa ay may nilabas si Manang Melanie na isang bato. Hinaplos na yon bago ilapat sa kanyang bibig. Bumubulong siya ng kung anong salita. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga asbo sa ginagawang paglapit. Mas lalo akong napasiksik kay Kuya na tutok sa mga mata ng mga halimaw na anumang oras ay handa kaming atakihin. Mula sa kinatatayuan ni Manang ay biglang may liwanag na nagpatigil sa mga halimaw. Bahagyang nayanig ang lugar kung nasaan kami. Kasabay yun ng pagbibitak ng sahig na yari sa tabla. May lumabas na usok doon na may halong amoy lupa. Mula sa biyak ng sahig ay lumitaw ang maliit na nilalang na sa tingin ko ay wala sa wisyo dahil muntik-muntikan pa itong matumba dahil sa paggalaw ng lupa. May hawak na ubas ang nilalang na sarap sa kanyang pagkain. Gilas! Hindi ko akalain na tatawagin mo ang kaibigan mong walang silbi. Sinong tinatawag mong walang silbi, ha? Ha? Anong nilalang yan, Manang? At saka, lasing ba siya? Hoy, sinong sinasabi mong lasing, ha? Hindi ako lasing, ha? Gilas! Umayos ka! Ungol ng halimaw ang umagaw ng pansin namin, ngunit hindi namin inaasahan na biglang naglakad papalapit ang duwende sa mga naglalaway na asbo. Inikot niya ang kanyang daliri at may lumitaw na liwanag mula roon. Iniwasiwas niya ang kanyang daliri hanggang sa itinapon ang liwanag sa asbong nasa harapan niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot dahil mula sa maangas at itim na balahibo ng asbo ay naging kulay pink ito. Para itong naging kakulay ni Peppa Pig kaya hindi ko maseryoso ang malakas nitong atungal. Akala niyo ba ay matatakot niyo ako sa mga ungol ninyo? Ha? Ayusin mo, Gilas! Ano nangyayari? Bakit ganun ang itsura ng asbo? Kalokohan! Ubusin ninyo ang mga pangahas at lapastangan! Mabilis ang naging pagkilos ng mga asbo. Maya-maya ay may asbo na sa harapan ko. Halos mapatumba ko nang bigla siyang umatungal ng malakas kasabay ng pagdamba sa aking katawan. Kita ko ang pagkikipambuno ni Kuya Victor sa halimaw, ngunit nanatiling nakapikit at wala sa sarili ang duwende habang sinisigawan ni Manang. Gilas! Ano ba? Papa, ano nangyayari? Julia, tulungan mo ako! Bakit po sila inaatake ng mga asbo? Bakit sila nandito? Huwag mo silang intindihin. Bumalik ka na sa bahay para magpahinga. Pero Papa! Manahimik! Ayoko nang maingay! Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noong mga oras na yon. Masyadong mabigat ang halimaw na nakadagan sa akin. Sinubukan ko siyang itulak ngunit hindi man lang siya gumalaw sa kanyang posisyon habang pinipilit na abutin ang aking leeg at braso. Isang daplis mula sa kanyang kuko ang nagbigay ng sugat sa aking braso. Aray! Ang sakit! Ashley! Gilas! Tulungan mo siya! Nananahimik ako sa aking palasyo at ako'y tinawag mo para dito. Sa tingin mo ba gusto ko nangyayaring ito? Huwag ka na maraming reklamo at tulungan mo na si Ashley!
Alam mong hindi ako basta sumusunod ng walang kapalit. Bibigyan kita ng 1 kilong ubas bilang alay. Hindi ako nadadaan sa ganyang kakaunting ubas lamang, babae. Hindi ako mababang uri ng nilalang. Ay naku, tigilan mo na ang pagsasalita at tulungan mo na lang siya. Hoy! Sinong nagsabing huminto kayo sa pag-atake, ha? Isa pang marahas na pagwasiwas ng mahahabang kuko ng asbo ang nagpaigtad sa akin. Isang hiwa ang natanggap ko sa aking muka. Kasunod ng pagtagas ng aking dugo ay ang bahagyang pagsayad ng nakakasulasok na dila ng halimaw sa aking leeg. Ramdam ko ang lagkit at amoy na amoy ang baho ng laway niya. Kaya halos hindi na ako huminga, wag lang maamoy yon. Biglang may puting liwanag na naman ang nanggaling sa duwende, kasabay ng pagturo niya sa halimaw na nakapatong sa akin. Biglang nawala ang bigat nito. Nagmistulang lobo sa gaan ang asbo. Nang tingnan ko ay lumulutang na pala ito. Ang ungol ng halimaw ang nagpabalik sa wisyo ko. Ano bang ginagawa mo, Gilas? Hindi ganyang kapangyarihan ang kailangan ko! Masyado siyang lango sa alak dahil siguro sa dami ng ubas na kinain niya. Kaya siguro hindi niya maayos at makontrol ng kapangyarihan niya. Sino bang may sabing lasing ako? Hindi ako lasing! Ay nako! Ano ba? May lobo ka palang binili, Melanie. Ang ganda! Hindi ko na nagugustuhan ang kapangahasan mo, maliit na nilalang. Hindi ko rin gusto na tinatawag mo kong maliit na nilalang. Kayong hindi naman kita kilala. Bigyan mo kami ng asin ngayon at armas! Madali akong kausap. Gamit ang 2 kamay ng duwende ay nagmistula siyang nagtatawag ng hangin. Namamangha ako sa nakikita. Parehas na nagliliwanag ang mga kamay niya. Kasunod noon ay ang paglitaw ng maliit ngunit gawa sa pilak na mga armas. At ang isang supot na sa aking palagay ay asin ang laman dahil yun ang hiningi ni Manang. Nakangisi siyang nakatingin sa amin. Nagyayabang habang nilalantakan pa rin ang ubas na baon niya na dinudukot niya sa kanyang mahiwagang bulsa. Nagtataka akong hinawakan ang wala pang 1 pulgadang espada. Daig pa ang keychain sa sobrang liit, ngunit akala mo ay malaking tulong yun sa amin sa anyo ng ngisi ng makulit na duwende. Sa palagay mo ba ay magagamit namin ang sandata na binigay mo? Bakit hindi? Yan ang mga armas ng magigiting na duwende ng aming lahi. Sa liit nitong hawak kong pala ay natitiyak kung ako ang mapapatay ng halimaw. Hindi ba at napakahusay ng aking naisip? Wala po sa tamang katinuan ng duwende, kaya bakit niyo ba siya kinakausap? Ihagis niyo sa mga asbo ang asin na binigay niya. Hindi tayo pwedeng magtagal sa lugar na ito dahil tiyak ko ang kamatayan para sa atin. Wala tayong armas. At sa tingin niyo ay ganun lang ako kabait para patakasin kayo? Sinong may sabi na kailangan nila ng permiso ng halimaw na katulad mo? Sabay-sabay naming dinampot ang mga supot ng asin. Ang mga naglalaway na asbo ay nanatiling naglalakad papalapit sa amin. Naghihintay ng oras ng pag-atake, kaya naman hindi na kami naghintay ng panahon at nagsaboy na kami ng asin sa mga asbo. Ang pagkakasunog na aming inaasahan ay hindi nangyari. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hindi sila naapektuhan ng asin. Nagkatinginan kami ni Kuya na bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Teka, anong nangyayari? Hindi ba? Kahinaan nila ang asin? Anong nangyayari? Bakit hindi sila naapektuhan? Masyado ba silang malakas kaya wala lang sa kanila ang mga to? Imposible! Kahit gaano kalakas ang asbo, ay asin ang isa sa pinakamabisang pangontra sa kanila. Pero bakit na hindi sila natatablan? Sandali. Hindi na ako natutuwa, Gilas! Wala naman akong ginagawa. Binigyan ko na nga kayo ng asin. Ano ba gusto niyo palabasin? Asin ang aking hiningi, kaya bakit asukal ang binigay mo? Ay nako! Ha? Asukal? Oo nga, matamis nga to. Hindi ko inaasahan na wala naman din palang silbi ang kakampi ninyo. Masyado akong natutuwa sa palabas na aking pinapanood. Hindi ko talaga gusto ang lumalabas sa bibig mo, halimaw. Tumigil ka na nga at huwag ka nang gumamit ng kapangyarihang, Gilas! Hindi ako papayag na ako ay minamaliit. Ngunit tunay namang maliit ka. Isa kang labastangan! Walang pinakinggan ang makulit na duwende sa mga payo ni Manang. Namumulaman ang muka ay bakas ang galit sa mga mata niyang nanlilisik.
habang patuloy na binabato ng maliliit na liwanag ang mga asbo na natuto ng umilag. Ang ilang mga natatamaan ay dumadapa lang sa sahig. Ang iba ay sumugod na. Anong ginagawa mo? Parusa dahil masasama silang nilalang. Matapang ka lang naman dahil sa kapangyarihan mo. Isang kahibangan ang pangmamaliit mo sa akin, bata! Mas malakas at malaki pa rin ako sa'yo! Ganun ba? Tingnan natin ang laki mong yan. Nakita kong muling nagliwanag ang mga kamay ni Gilas. Tumama ang liwanag na yun kay Julia, kaya unti-unting tinubuan ng pakpak ng manok ang bata. Pero mas malaki yun kumpara sa pakpak ng manok. At dahil doon, lumipad ang bata. Napailing na lang ako dahil sa tingin ko ay mas nanganganib na kami. Nakakalipad na kasi ang isa sa mga kalaban namin. Buisit na yan. Ngayon lang ako nakakita ng batang aswang na lumilipad. Lumilipad na balbal! Hoy! Ibaba mong aking anak! Wala naman akong balak sa kanya, pero sadyang makulit siya. Tinuturuan ko lang siya ng konting leksyon. Ang mabuti pa, umalis na kayo rito. Paano? Habang abala si Sir Eduardo, tumakbo na kayo. Pero iiwan natin si Gilas, yung kaibigan mo? Kaya ni Gilas ang kanyang sarili. Kung magtatagal tayo dito, ay mas lalo tayong malalagay sa alanganin. Wala sa wisyo si Gilas para tayo'y tulungan. Paano ba natin siya matutulungan na mawala ang tama ng alak sa kanya? Mamaya, kapag nakatakas na tayo ay saka natin pag-isipan ng bagay na yan. Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis dito. Pinangunahan ni Manang Melanie ang pagtakbo namin palayo sa umaataking mga asbo. Sa bawat hakbang ay sinikap kong huwag tingnan ang mga nangyayari sa aking likuran dahil yun din ang bilin sa akin ni Kuya. Ilang minuto rin kaming tumatakbo hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas ng bakuran. Hingal man at pawisan ay nagawa pa naming tingnan ang bahay na mukhang tahimik ngunit alam naming nababalot ng nakakatakot na lihim. Ang mabuti pa ay doon muna kayo mamalagi sa aking bahay. Sadya bang iiwan natin si Gilas? Hindi pa siya mapapahamak doon? Malakas at may kapangyarihan si Gilas. Hindi niya ipapahamak ang kanyang sarili, lalo pa at may pabuya akong ubas para sa kanya. Paborito po ba talaga niya yung ubas? Pero bakit ubas? Bakit hindi na lang mansanas o hindi naman kaya saging na mas mababa ang presyo kaysa dun sa kanyang gusto, no? Ashley, nagsisimula ka na naman sa pagiging mausisa mo, ha? Wala namang masama sa tanong ko, di ba? Sadyang curious lang ako at bakit ubas ang kanyang kinahiligan? Dahil yun ang prutas na paborito ng kanyang ama. Habang lumalaki ay gusto niya itong matikman dahil palaging meron ng kanilang lamesa. Ngunit kahit kailan ay hindi siya binigyan ng kanyang ama kahit isang piraso. Ay, grabe! Ang damot naman pala niya. Ashley! Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pumasok kami sa kabundukan na punong-puno ng talahib, ngunit wala rin akong naging pakialam sa bagay na yon. Lagpas isang oras ang ginawa naming paglalakad hanggang sa wakas ay natanong namin ang isang bahay. Gawa yun sa kahoy at kawayan. Pawid ang bubong, ngunit mukha yung matibay dahil sa bagong-bago nitong itsura. Nauna sa paghakbang si Manang at sumunod kami hanggang sa tuluyan na kaming nakapasok sa bahay. Masyado nang masakit sa balat ang sinag ng araw, kaya naman tahimik na lang akong napaupo sa upuan na yari sa kahoy sa loob ng bahay ni Manang. Wala na akong pakialam kung maging feel at home ako dahil sa pagod na nararamdaman ko. Ay, grabe! Nakakapagod! Kung hindi naman sana naging matigas ang ulo mo, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Ngayon sigurado na akong wala na tayong trabaho. Kuya, ang dali-daling maghanap ng trabaho. Pwede ba? Huwag kang OA. Ay, wala na ako sinabing matino para sa'yo. Manang, nasa na po yung duwende, si Gilas? Maya-maya lang ay alam ko magpapakita na siya sa atin. Hindi ba siya naliligaw? Lalo na ho, di ba? Lasing siya. Baka mamaya, kailangan pa natin siyang hanapin. Ay, naku, nakakapagod kaya. May tatak ng kanyang dugo ang daan papunta rito sa aking bahay, kaya hindi siya kailanman naliligaw. Ay, ang astig naman nun. Paano nga pala kayo naging magkaibigan, Manang? Dahil sa ubas na paborito niya. Talaga ho? Bagong taon noon, galing ako kina Sir Eduardo at may bitbit akong mga prutas. Hindi ko alam na dinadaanan ko yung bahay niya.
Likas na makulit si Gilas, kaya naman nang nakita niya ang ubas sa aking supot, sinira niya ito gamit ang kanyang mahika. Naubos ang ubas sa aking supot. Nang maubos ay dun ko lang siya nakita. Busog na busog at namumula na dahil sa kalasingan. Sadya palang may pagkapilyo si Gilas, Manang, no? Ay nako, sinabi mo pa. Ang makulit na duwende ang naging pulutan namin sa kwentuhan habang abala si Manang Melanie sa mga dahon-dahon na kinuha niya sa paligid ng bahay kubo. Ang sabi ni Kuya Victor ay para daw yun sa mga sugat na nakuha namin mula sa mga asbo. Saktong pagpasok ni Manang sa bahay niya ay biglaan ang naging pagyanig ng lupa. Nagkaroon ng puting usok na hinaluan ng amoy lupa ang paligid. Kasabay ng pagkawala noon ay ang paglitaw ng pulang-pulang duwende sa aming harapan. Hawak-hawak pa rin niya sa kanyang mga kamay ang ubas at minsanang sinusubo ito. Hindi na ako natutuwa sa biglaan yung pag-iwan. Mabuti na lang at matalino ako kaya nakagawa ako ng paraan. Alam kong kaya mong takasan ang mga halimaw na yon. Ang dali-dali ng paglalaho para sa'yo. Huwag mo nga akong itulad sa inyong mga taong mabilis na maglaho. Isa akong makata at mabait na duwende. Hindi ko ugaling umalis nang walang paalam. Hindi ko na talaga gusto na ikaw ay nasosobrahan dyan sa bisyo mong ubas, ha? Huwag mong pakialaman ang mga ubas ko! Ano bang gagawin natin sa kanya? Paano siya titino? Ilang kilo ng ubas ng kanyang kinain pero parang wala pa rin siya sa wisyo hanggang ngayon. Ashley, kunin mo ang maliit na batya sa banyo. Lagyan mo na rin ng tubig. Manang, saan po nakalagay? At ano pong gagawin? Basta, sundin mo na lang ako. Ako na lang ang kukuha. Ashley, bumalik ka na doon at umupo. Habang hinihintay namin si Kuya sa pagbabalik niya, pinanood ko si Manang na abalang-abala sa mga halamang gamot habang ang duwende ay nakatulog na habang yakap ang mga prutas na kanyang paborito. Ilang sandali pa ay bumalik si Kuya dala ang batya na may tubig na inutos ni Manang sa kanya. Inutos ni Manang na ilagay sa lamesa ang batya kaya yun ang ginawa ni Kuya. Si Manang naman ay dinampot ng walang pag-iingat ang duwende saka walang pagdadalawang isip na inilagay roon sa tubig. Teka, hindi ba siya malulunod, Manang? Tingnan mo kung anong gagawin niya. Sandali. Bakit hindi pa siya gumigising? Bakit? Ako ay Sirena. Sirena ang duwende. Anong nangyayari sa kanya? Sirena na ako. Ako ba'y maganda? Kaakit-akit? Natatakot na ako sa kanya, Manang. Ako ay isang sirena. Nababaliw na ba siya? Gilas, umayos ka nga. Ako ang pinakamagandang sirenang duwende. Lahat ng mga nilalang ay nabibighani sa ganda ko. Pinanood naman namin si Gilas na lumangoy-langoy at kumakanta pa. Tuwang-tuwa siya habang marahan na ginagalaw ang tubig para lumikha ng maliliit na alon. Hintayin na lang natin siyang mahimasmasan. Seryoso ba? Magiging maayos ba siya sa kalaunan, Manang? Naku, huwag kang mag-alala. Maya-maya'y babalik na siya sa katinoan. Mabuti naman kung ganun nga. Manang, kailangan niyang tumino dahil baka umatake mamayang gabi sila, sir. Hindi ugaling manakit ng buhay si Sir Eduardo. Masyado niyang pinapahalaga ng tahimik na buhay nila ni Julia. Seryoso ho ba, Manang? Halos ipalapa niya tayo sa mga halimaw niyang alaga eh. Matagal na ako naninilbihan sa kanila. Batid ko ang kanilang ginagawa. Maging ang mga asbo na kanilang alaga ay natutong kumain ng laman ng hayop na sila mismo nag-aalaga para hindi sila makapambiktima. Ibig bang sabihin, parte sila ng sibilisadong mga aswang? Kaya rin ako nagtagal sa pagtatrabaho bukod sa paghahanap ko ng koneksyon nila sa kumuha ng bangkay sa aking asawa. Batid mo na umpisa pa lang na hindi sila ang may kasalanan ng bagay na yon, Melanie. Nanatili kang takapagsilbi dahil alam mong mabubuti silang aswang at kailanman hindi nanakit. Ngayon pa lang. Dati yon, past is past. Ngayon nagawa niyang pakawalan ng mga alaga niyang halimo para ipalapa tayo sa mga naglalakihang aso na yun. Ayoko man pag-isipan ng masama si Sir Eduardo, pero may punto ang kapatid ko. Naiintindihan ko kung saan kayo nanggagaling. Mas mabuti nang maging handa tayo kesa ang mabigla sa kanilang magiging pag-atake.
tayo na lang ang sumugod ulit. Hindi mabuti ang plano ninyo. Sa aking palagay ay tama si Ashley, Manang. Hindi tayo sigurado kung kailan naatake si Sir. Narinig niyo naman ang sinabi niya, hindi ba? Siguradong hindi niya tayo titigilan hanggat buhay tayo. Hindi ko sigurado ang plano nyo. Anong kinakatakot mo, Melanie? Kasama niyo naman ako. Isa ka sa kinakatakot ko. Baka mamaya ilangu ka na naman at kung ano-ano na naman ang mangyari. Bakit? Ang cute kaya nung asong kulay pink. Ako lang naman ang nakaisip noon. Masyado silang marahas kaya dapat lang na may kaunti tayong lambot na makita sa kanya, hindi ba? Pati ang batang walang kalaban-laban ay hindi mo pinalagpas. Hindi ba at dapat matuwa siya dahil kahit papano ay naranasan niyang maging anghel? Mabait ka ako at pinaranas ko sa kanya yun eh. Wala na talaga akong masabi sa inyo. Nagsimula kaming magplano ng gagawin naming pag-atake mamayang gabi. Naging abala si Manang Melanie sa paglalabas ng mga bawang at asin. Si Gilas naman ay nanatiling nakatingin lang sa bawat galaw ni Manang at naiiling pa. Mas mabuting ako na lang ang magbigay ng asin at kung ano pang kakailanganin ninyo. At ano? Hayaan na maghagis na naman kami ng asukal imbis na asin, ha? Alam kong asin ang kailangan nyo. Nagkamali lang ako. Alam ko, kaya nga hindi na ako hihingi ng ganung bagay sa'yo. Madami-dami ang dala nating asin. Ngunit hindi pa rin yan sapat. Sa tingin ko ay kailangan din natin ng mga sandata at armas. Ako nang bahala sa mga pangangailangan nyo. Ay, bakit ba parang hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo? Hindi pinakinggan ng duwende ang hinaing at reklamo ni Manang. Nakita ko ang kamay niya ay nagsimula na namang magliwanag. Banayad niyang winasiwa sa hangin ang parehong kamay na sinabayan ng pagdampi ng malamig na hangin sa aming balat. Isa-isang lumitaw ang mga armas na inilabas rin niya kagabi. Inis na binatukan ni Manang ang kaibigan niyang duwende, ngunit hindi siya natinag. Ay, ano ba naman ang gagawin namin dyan sa mga armas na yan? Sa palagay ko, Gilas, hindi naman namin magagamit yan laban sa mga asbo at kay Sir Eduardo. Masyado yung maliliit. Gilas, maayos ka na ba? O kailangan mo ulit ilublob sa tubig para mahimasmasan ng tuluyan? Bakit ba wala kayong tiwala sa mga armas na dala ko? Ang mga sandatang yan ay masyadong pinapahalagahan ng aming kaharian. Isang karangalan dapat para sa inyo ang magamit yan. Paano namin magagamit ang mga yan? Sige nga. Baka kapag nakalapit kami sa mga halimaw, kami ang unang mamatay dahil ang atake gamit ang mga yan ay daig pa ang kagat ng langgam para sa kanila. Sino bang may sabing gagamitin niyo yan sa ganyang estado, ha? Anong ibig mong sabihin? Narito ako, kaya bakit niyo iniisip na ganun niyo lang makagamit ang mga yan? Ha? May bagay ka pang gagawin? Hawakan niyo ang mga yan at itago. Bakit naman namin gagawin yun? Ang espadang to na parang tusok lang ng bubuyog ang magagawa sa aswang kung gagamitin natin. Huwag niyong maliitin ang mga armas na yan dahil yan ay makapangyarihan. Paanong hindi mamaliitin? Tunay naman na maliit. Kusang lalaki yan sa oras ng pangangailangan. Ang kapangyarihan at diwa ng mga naunang nagmay-ari ay nanatili sa bawat sandata na hawak ninyo. Kaya naman magsisilbi rin yung basbas sa mga gumamit. Wow! Ang galing naman nun! So cool! Ibig sabihin ba nun, magagamit namin ang mga to kung nasa panganib na kami? Hindi ko na napakinggan ang mga sinasabi at tinatanong nila kay Gilas. Para akong nahumaling sa kinang na binibigay ng bawat sandata na nasa aking harapan. Huli na para pigilan ko ang sarili at kusa ko nang nahawakan ang palaso at pana. Sa itsura nito ngayon ay para lang yung keychain na inilagay sa susi. Wala itong bakas na kaya nitong kumitil dahil sa liit. Nang matapos namin ang pagpaplano ay isa-isa naming hinawakan ang mga sandata na binigay ng duwende. Humakbang kami palabas ng bahay, dala-dala ang kaba at kaunting tapang na mayroon kami. Naglaho ang duwende kaya kaming tatlo na lang nila kuya ang naglakad. Ilang sandali pa ay narating na namin ang harapan ng bahay ni Sir Eduardo. Tahimik ang paligid, nakadagdag sa bigat ng nararamdaman namin ang bilog na buwan. Huwag kayong pakampante. Hindi naman ho kami ganun kalakas at katapang para magpakampante sa gagawin nating Manang.
Dahan-dahan kayo sa pagpasok para wala siyang ideya sa pagsulpot natin. Paano ka po nakakasiguro na wala pa rin silang alam hanggang ngayon? Sa tingin ko ay may punto si Ashley, Manang. Halika na't pumasok na tayo. Para sa mga biktima nilang patay. Hukom, humakbang na kami papasok. Puno ng pag-iingat na binuksan namin ang gate saka dumiretso sa likod bahay. Nauna ang mga hakbang ni Manang na sinundan na lang namin. Ngunit hindi pa kami tuluyang nakakalapit sa mabigat na pinto na yari sa bakal ay kusa na tong bumukas. Bumungad na sa amin ang nakangising muka ni Sir Eduardo. Nasa tabi niya ang anak na si Julia na hindi man lang ngumingiti habang nakatingin sa amin. Hindi ko inaasahan ang pagdating ninyo. Anong ginagawa nyo rito? Makakatawa ka pa kaya, sir, kung iisa-isahin namin ang mga alaga mo? Oh, bakit tila galit ka sa aking mga asbo? Wala naman silang ginagawa sa inyo. Sir, hindi ka ba naaawa sa anak nyo? Mas magiging mabuti para sa kanya kung pinalaki mo siya sa tamang paraan. Kumalma ka, Ashley. Huwag mong kalimutan na nasa teritoryo pa rin nila tayo. Hayaan mo na ang anak mo na mamuhay ng payapa at normal. At sino ka para sundin ko, ha? Julia, sumama ka na sa amin. Mas ligtas at maayos ang buhay mo kung sakali. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Julia? Manahimik ka! Sino ka para diktahan ang paraan ko ng pagpapalaki sa aking anak, ha? Ramdam ko ang dagundong at diin sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng aming kaharap. Mabilis akong inilagay ni Kuya sa kanyang likuran, parang pinoprotektahan sa susunod na hakbang ng kalaban. Galit at nag-aalab ang mga mata ni Sir Eduardo nang maglakad siya papasok sa kulungan ng mga asbo. Walang kakurap-kurap na pinakawalan niya ang mga ito. Puno ng bilis na hubakbang ang mga halimaw papalapit sa amin. Ako man ay napuno ng ligalig ang dibdib dahil sa kaba, ngunit pinilit kong iwaksi ang mga yun. 5 asbo ang sabay-sabay na lumusob sa amin. Mahigpit ang hawak ni Kuya sa supot ng asin na mabilis niyang inihagis sa malapit na mga halimaw. Ungol ang naging senyales namin na nasaktan sila sa ginawang pag-atake ni Kuya. Ngunit ang ginawa ni Kuya ay hindi nagpatigil sa mga halimaw. Mas lalo silang bumagsik at nagalit. Ipaubos mo sa kanila, Papa. Narinig ninyo, mga asbo. Sundin niyo ang utos ng aking anak. Hindi nyo kami mapapatay! Nang pumasok kayo sa bahay ko nang walang paalam, ay wala na ang iniingatan kong pinagsamahan natin, Manang. Hindi ako makakapayag na mamatay sila ng ganun-ganun lang. Bakit mo naisip na may pakialam pa ako sa sasabihin at payo mo? Isang senyas mula kay Sir Eduardo ang muling nagpagalaw sa mga halimaw. Muli silang sumugod ng sabay-sabay. Ang dalawa ay mabilis na nakalundag sa aking likuran. Ni hindi ko magawang gumalaw dahil sa kanilang bigat. Halos mapahiga ako sa sahig dahil sa biglang pag-ataking yun. Mabuti na lang ay inalalayan ako ni Manang. Sabay na sinunggaban ng mga asbo ang aking lieg at katawan. Ang isa ay mahigpit na nakahawak sa aking lieg. Ang isa naman ay pinaulanan ako ng kanyang mga sipa. Halos bumaligtad ang aking sikmura sa lakas ng kanilang pag-atake. Ramdam ko ang unti-unting pagtulo ng dugo mula sa aking lieg dahil sa sugat na kanilang ginawa. Mga walang iya kayo! Aray! Ashley! Ganyan nga! Demonyo ka! Pakawalan niyo ako! Ano ba? Naagaw ng kumikinang na maliit na keychain ang aking nanlalabong mga mata. Gamit ang nanginginig na mga kamay ay buong lakas kong inabot ang nagliliwanag na pana at palaso. Nang mahawakan ko ito ay kusa itong lumiwanag at nagpahinto sa ginagawang pagsunggab sa akin ng mga halimaw. Nararamdaman ko na ang bigat ng sandata. Mula sa pagiging maliit ay hindi ko na mahawakan gamit ang isang kamay. Gaya ng sinabi ng duwende ay lumaki nga ito sa panahon kung kailan sila kailangan. Gamit ang palaso at pana, sinimulan ko ng atakihin ang mga asbo. Bawat tamaan ng palaso ay umaatungal at bumabagsak sa sahig. Hindi ako marunong gumamit ng sandatang yun, pero nang mahawakan ko ay para akong biyasa sa paggamit ng mga yun. Aba, hindi ko akalain na marunong ka palang makipaglaban, babae. Hindi ako kasing hina kagaya ng inaasahan mo.
Mukhang matutuwa ako sa panonood nito Hindi na ako nagulat na natutuwa ka makitang nasasaktan ng mga alaga mo dahil alam ko na rin na wala ka namang puso at malasakit. Huwag mo kong pangaralan sa mga dapat kong gawin, babae. Hindi ko talaga alam kung bakit ka nagkaganyan. Alam kong mabuti ka. Huwag mo nga akong bilugin, Manang. Wala akong planong manakit. Pero anong ginawa ninyo? Dahil hindi ko maatim na patuloy kayong mambiktima ng mga patay at manloko ng mga pamilya. Sa tingin mo ba ay talagang wala kaming magagawa? Sa tingin mo ba ay ginusto namin na ganito? Huli na ang lahat. Hindi ko gustong gawin ang mga bagay na to, pero mas lalong hindi ko mapapayagan ang pagkalat ng aming lihim. Hindi ko napaghandaan ang sumunod na pag-atake ng mga halimaw. Sabay-sabay silang sumugod sa akin dahilan ng muli kong pagtumba. Kita ko na nagniningning na rin ang iba naming mga armas. Ang sibat ni Kuya ay lumaki na rin. Si Manang ay hawak-hawak ng espada na kaya ng pumatay ng mga halimaw. Ramdam ko ang pag-agos ng kapangyarihan sa aking katawan. Bawat himaymay ng aking katawan ay nag-init. Kasunod noon ay ang mas pagliwanag ng hawak kong palaso habang nakahiga pa rin ako. Ramdam ko man ang bigat ng mga halimaw sa aking ibabaw, ay pinili kong gamitin ang isa kong kamay para itulak sila. Buong lakas kong tinadyakan ng isang asbo dahilan kung bakit ito napaatras. Sinamantala ko ang pagkakataon para ako ay makatayo. Sumuko ka na, Eduardo. Hindi namin gusto na saktan ka. Sa dami ng alaga akong nasaktan ninyo, huli na ang gusto ninyong mangyari. Wala kaming balak na saktan ka. Sa tingin mo ba ay mapapaniwala pa ako sa sinasabi mo, Manang? Manang, halimaw siya. Kailanman hindi siya makikinig sa atin. Makinig ka sa kanya, Manang. Dahil hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Hindi pa man nakakabawi ng hininga ay hinawakan ko na ang pana at palaso. Umamba ko ng pag-atake. Dahil sa husay ko ay mas ginanahan akong makipaglaban. Ginamit ko ang 2 palaso at 2 halimaw agad ang aking napatumba. Habang umuulan ng palaso mula sa akin, ay punong-puno naman ang lakas na sinaksak ni Kuya gamit ang sibat ang ibang aswang. Ang malayong halimaw na aatake sana kay Manang ay hinagisan niya ng sibat na mabilis ding tumama sa kanila. Pansin ko ang pagkinang ng bawat palaso at ang mga sibat ni Kuya ay lumiliwanag din. Simbolo na gamit-gamit namin ang kapangyarihan ng mga mandirigmang duwende. Dahil sa aming ginagawang pag-atake ay naubos na ang mga halimaw na alaga ni Sir Eduardo. Tanging siya na lang at si Julia ang nakatayo. Tapos ka na! Sa tingin niyo ba ay ganun niyo kami kadaling matatalo? Mag-isa ka na lang. Huwag ka masyadong mayabang. Mukha ba akong nag-iisa? Hindi ko akalain na pati yung anak mo handa mong itapon. Alam ko lang ang kakayahan ng aking anak. Ibang klase ka talaga. Hindi ako nagkamali na isa ka talagang halimaw. Manahimik ka, Ashley! Bata ka pa, Julia. Dapat paglalaro ang inaatupag mo. Bakit ba ang pakialamera mo? Hindi ko kailangan ng pag-aalala o kung ano man. Dahil hindi tama ang ginagawa mo, Julia. Bata ka pa, marami ka pang mararating. Marunong ka pa sa akin! Hangal ka! Mabilis ang paggalaw niya. Ang katawan niya ay biglang nag-iba. Lumabas uli ang mga pakpak sa kanyang likod. Ang pangil ay humaba, gayon din ang mga kuko. Kapansin-pansin ang dila na mahaba habang matalim na nakatitig sa akin ang mga mata. Siya ang unang umatake. Singbilis ng kidlat ang galaw niya. Pumulupot ang mahaba niyang dila sa aking leeg. Julia, alam kong hindi mo gusto ang ginagawa mo. Wala kang alam sa mga gusto ko, hindi! Kung nabuhay ka lang ng tama at normal. Hindi ko kailangan ng mga yan! Itigil mo na to. Sino ka para sundin ko, ha? Pakiusap. Habang naghahabol ng hininga, ay sinikap kong alisin ang dila niya na nakapulupot sa aking leeg. Ngunit hindi ko pa tuluyang nagagalaw ay kusa itong lumuwag. Halos manlaki ang mata ko nang unti-unti niya akong nabitawan. Ang dugo sa kanyang likuran ang nagpakurap sa akin at nagpabalik sa aking wisyo. Nakita ko ang mariing mga mata ni Kuya habang nakatingin sa akin.
Kasunod noon ay ang sibat na nakita ko na nakatarak sa likuran ni Julia. Mabilis kong inalalayan ang katawan ng bata habang bumabagsak sa sahig. Halos yakapin ko na ito, ngunit naging mabilis ang kanyang ama. Puno ng galit niyang hinila ang katawan ng anak. Ang mga mata niya ay may bahid ng luha, ngunit bakas pa rin ang galit habang nakatingin sa akin. Baka pwede pang iligtas. Isugod natin siya sa ospital. Manahimik ka! Sir, sige na po. Baka kaya pang iligtas si Julia. Kuya, dalhin mo sa ospital. Ilang beses kong sinabi na hindi ko gustong manakit. Gusto ko lang nabigyan ng tahimik na buhay ang anak ko. Sa tingin mo ba ay mabubuhay siya doon? Wala akong ginawang masama sa inyo. Binigyan ko kayo ng trabaho. Sir Eduardo, walang magagawa yung galit mo. Pinatay ninyo ang anak ko. Ang prinsesa ko! Pero baka buhay pa po siya. Halos hindi ako nakagalaw sa bilis ng naging kilos ni Sir Eduardo. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Sa isang iglap ay nasakal na niya ako. Halos maubo na ako sa higpit ng kanyang pagkakasakal. Habang hawak ako ay unti-unting tumalas ang ngipin niya. Ramdam ko ang pagbaon ng mahahabang kuko sa aking leeg. Ang dila niya ay parang latigo sa haba at nipis. Dumating ang sandali na hindi ko na maramdaman ang lupa na tinatapakan ko. Gamit ang dila ay unti-unti akong itinaas ng halimaw. Pakawalan mo ako, sir! Kung hindi ka sana nangialam, buhay pa sana si Julia! Demonyo ka! Pakawalan mo kapatid ko! Sir Eduardo, maawa ka! Naawa ba sila nang pinatay nila ang anak ko? Patawarin mo ako, sir! Mababalik ba ng paghingi mo ng tawad ang anak ko? Alam kong kasalanan ko! Mabuti kung ganon! Dahil sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay! Ramdam ko ang sakit ng aking katawan nang humampas ako sa bakal na pinto. Mabilis ang naging paggalaw niya at muli akong binuhat. Muli ay hinagis niya ako ng walang pag-aalinlangan. Mula sa aking kinahihigaan, kita ko ang paglapit ni Kuya. Puno ng galit ang mga mata niya habang nililingkis ako ng galatigong dila ng aming amo. Nang inangat ni Kuya ang nagliliwanag niyang sibat na walang mintis kung tumama, ay pasimple ang aking naging pag-iling. Ngunit naging bulag siya roon. Buong lakas niyang hinagis ang sibat. Kasunod noon ay ang ungol na nagmula kay Sir Eduardo. Mabilis niya akong nabitawan, ngunit hindi doon natapos ang halimaw. Muli niyang ginamit ang dila upang atakihin ako, ngunit ang mabilis na paggalaw ng albularyang simanang Melanie ang hindi niya inaasahan. Nakiusap ako, Eduardo! Tama na! Kahit ikamatay ko, ay bibigyan ko ng hustisya ang aking anak! Tumigil ka na! Hindi ko kailanman babaliwalain ang aking anak. Dugo sa dugo, Manang! Dahil sa huling sinagot ni Sir Eduardo ay ramdam ko ang kawalan ng pag-asa ni Manang. Ang maliit niyang espada ay muling lumaki, kumislap at nagliwanag ng purong puti na nagpatigil sa halimaw. Hindi pa tuluyang nakakabawi ang halimaw ay tumakbo ng mabilis si Manang. Ang talim nito ay nagmistulang salamin dahil sa sobrang kintab, bago nahaluan ng kulay pula, dala ng dugo ng halimaw na ngayon ay kusang napaluhod sa huling pag-atake. Bumagsak ang katawan ni Sir Eduardo. Kasabay noon ay ang luhang pumatak sa akin. Napuno ng pagsisisi ang loob ko habang pinagmamasdan ang dalawang halimaw na ginusto lang mamuhay ng payapa, ngunit dahil sa akin ay hindi nila nagawa. Shhh! Tapos na. Hindi ka na masasaktan. Kasalanan ko. Wala silang ginagawang masama. Kasalanan ko lahat. Wala na tayong magagawa pa kung hindi magpatuloy sa buhay, Ashley. Ang dami pang pwedeng mangyari sa buhay ni Julia. Pero pinagkait ko yun. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Natapos natin, Ashley. Ligtas tayong pareho at sapat na yon. Hindi ako sumagot dahil ramdam ko pa rin ang bigat ng mga oras na yon. Hindi ako nakaramdam ng tuwa kahit nakaligtas kami. Dahil alam kong wala naman talagang masamang pinakita sa amin ang mga aswang na napatay namin. Lumipas ang ilang buwan ay sinubukan kong kalimutan ang lahat.
Ngunit paminsan-minsan pa ring bumabalik ang alaala ng mag-amang aswang na napatay namin, na ginusto lang mamuhay ng tahimik. Walang araw na hindi ko sinisi ang sarili, ngunit napag-aralan kong yakapin ang lahat ng pagbabago. Natutunan ko rin na may mga bagay na pribado at hindi dapat usisain, lalo na't alam mong sasabihin naman nila kung pwedeng ibahagi sa iba. Naging abo ang bangkay ng mga aswang na aming napatay dahil nasinaga na ng araw. Walang nakaalam sa mga nangyari. Natakot kami na baka balikan kami ng mga kamag-anak nila Sir Eduardo, pero hindi naman nangyari. Tikom ang kanilang mga bibig. Hindi na kami bumalik sa trabaho, pero nabalitaan namin na ibinenta na ito sa iba, sa mga normal na tao na. Kami naman ni Kuya nagpatuloy sa buhay. May bago na kaming trabaho at mula noon, natuto na akong hindi na makialam sa buhay ng iba.